Hi, magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan, Batang Maynila to. Meron po tayong update at tungkol po kay Willie Revillame dito kay Kuya Will. Kasi nung isang araw mga kaibigan, nag-replay yung programang Wawawin. Hindi po live yung nangyari. Ang pinalabas po nila sa programang Wawawin ay replay. At ayon dun sa sa balita, meron daw kasing sakit si Willie Revillame. Base dun sa ipinadalang mensahe kay Nanay Christy Permin. Naku, Christy Permin na naman. Ayun po yung nangyari. Binasa ni Christy Permin yung yung balita sa radio program nila diyan sa Christopher Minute sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ito raw si Willie Revillame may sakit. Kaya ang pinalabas nila replay. Pero sabi ni Christy o neto ni pambansang chikadora si Christy Permin ay meron daw nag-text sa kanya, dating kaibigan ni Willie Revillame. At ang sabi daw kaya replay yung pinalalabas hindi naman daw talagang may sakit itong si Willie Revillame. Replay yung pinalabas pero hindi po talagang may sakit. Ang sabi raw, ang totoo daw, ito raw si Willie Revillame nasa yate. Alam niyo naman to si Willie Revillame, kompleto yan. May yate, may eroplano, talaga na mga yayamanin. Etong si Willie Revillame. At nandun daw siya sa kanyang yate. Siguro daw nalulungkot at nagpapahinga. Alam niyo mga kaibigan, napakahirap po ng ganung sitwasyon. Minsan nararanasan natin yun. Na bagamat kompleto tayo sa material things, no? Kompleto tayo. Ako hindi ko naranasan yun kasi hindi naman ako kompleto sa material things. Sila mga kaibigan, di ba? Kompleto, biruin mo. May yate, napakalaki ng mansyon, merong wheel tower. Pero mga kaibigan, nararanasan pa rin nila yung ganon, yung nalulungkot sila. So yan lang nagpapakita na yung kayamanan natin na material, baliwala po yan kapag nakaranas tayo ng gano'n, ng kalungkutan na para bang lahat kaaway natin, walang dumadamay sa atin, 'di ba? Parang feeling natin nag-iisa tayo. So baliwala lahat ng kayamanan na yan Hindi natin nararamdaman yung peace of mind diyan sa material things na yan. 'Di ba? So siguro yun yung nararamdaman ni Kuya Will na sa sobrang pinagdaanan niya. Kasi halos bagamat nandiyan yung hindi nawawala yung material things Yung nawawala yung peace of mind. Ayun po yung mahirap Yun po yung dapat hindi talaga mawala sa atin yung peace of mind Kasi yung negosyo natin, konti sabihin natin nalugi, nabawasan yung kayamanan natin, okay lang yun Huwag lang yung peace of mind kasi kapag ganyan, nako, ang hirap po labanan yan. Kaya etong nararanasan ni Kuya Will malamang yun nga dahil dun sa sunod-sunod na nangyayari. At ito nakaaway niya yung mga kaibigan niya dahil sa sulsul ng mga tulongges na mga tao niya. Kasi sabi nga mga kaibigan sa pantahan namin, ito ng mga ng mga marites sabi nila sa pantahan namin ay baka hanggang ngayon ay hindi pa rin makaget over si Willie sa nangyari sa kanila ni Nay Christy. Yun kasi mga kaibigan, kasi di ba malapit mong kaibigan, nanay-nanayan mo, tapos mangyayari mag-aaway kayo dahil sa sulsul na ibang tao. Siguro tama yun. Medyo siguro hindi makalimutan ni Willie Revillame yun. Parang grabe yung ginawa ko, mali-mali yung ginawa ko. So malamang ganun ang nararamdaman ni Kuya Will. At nadagdagan pa ito ng problema sa All TV. Yan, sabi ko nga po sa inyo, sunod-sunod patong-patong yung nangyayari. Tapos ang dami pang nangbash sa kanya ng mga tao. 'Di ba? Kasi yung mga tao na yun yung nagpapasaya sa iyo di ba? Tumutulong ka. Kapag itong mga tao na tuwa sa iyo, talagang nararamdaman mo yung pagmamahal nila sa iyo. Ang sarap ng pakiramdam pag ganun. Pero kapag ito kabaliktaran ang daming tao nagalit kay Willie Revillame dahil dun sa sinasabing panunumbat niya sa mga taong natulungan niya. So, dumagdag ito dun sa problema diyan sa kanyang kinabibilangan na TV station, itong All TV. At yun nga, balita, hanggang ngayon hindi pa siya kinakausap ng AMBS management. Ano ba talaga?
Masyado nyo namang pinapaasa itong si Willie Rebillame. Kasi mas maganda sabihin nyo ng diretsa, di ba? Kung hindi na kayo tutuloy, sabihin nyo na kaysa naman yung tao pinapaasa ninyo tapos wala naman pala, di ba? So, grabe yung pinagdadaanan ngayon ni Willie Rebillame. At ito namang tulongges na naging mitya nung away nila away ni Willie Rebillame at ni Christopher Min. Pinagalitan daw na nga todo ni Willie Rebillame. Yung nagsulsol kay Willie ng kung ano-ano. Kaya sumiklab yung galit ni Kuya Will at na-clickbait siya. Sabi niya na-clickbait siya. Sinabon ng todo. At pinagpahinga na. Malaman tinanggalan sa trabaho. Hindi yung pinatahimik. Iba yun baka makita may lumulutang na sa dagat. Hindi po mga kaibigan, pinagpahinga na. Baka tinanggal na sa trabaho. Kasi alam niyo mga kaibigan, kapag meron kayong kasamahan sa trabaho na gano'n na sulsol, sabi nga nila kaya sumusulsol kasi ayaw mawalan ng kumbaga ayaw mawalan ng kakainin. Takot mawala ng pambili ng pagkain. Yun yung term na ginamit nila Christy per minute Yung mga tao na yun na talagang sobrang sip-sip. Yung mga taong hindi nag-iisip. Yung sinasabi na kaibigan daw pero sa totoo hindi talaga kaibigan kasi ang tunay na kaibigan papahalagahan mo yung kaibigan mo, di ba? At dapat poprotektahan mo yung kaibigan mo, hindi yung ikaw pa yung magpapahamak sa kaibigan mo. Kagaya nung ginawa nitong tulongges na to. Pinahamak si Willie. Ngayon, di ba, katakot-takot na na batikos inabot nung amo niya. Di tanggal ka. Wala ka ng trabaho sa pinagagawa mo, sip-sip. Kaya kayo mga kaibigan, huwag kayo masyadong sip-sip sa mga bosses nyo. Hindi po kinakailangan mag-sip-sip. Magtrabaho lang po tayo ng maayos, hindi natin kailangan sumipsip. At Diyos po kasi, ang promotion po kasi mga kaibigan nasa Diyos, hindi po nasa tao. Ang promotion po nasa Diyos. Alam po ng Diyos yan kung ano yung ginagawa nyo. Kahit secret, alam ng Diyos yan. Kaya kung gumagawa ka na maayos, si God mismo ang gagawa ng paraan para ma-promote ka. Hindi yung manunulsul ka, sisip-sip ka, sisiraan mo yung ibang tao para mapalapit loob mo, para masabi na wow, ang galing mo. Pero sa totoo, pinapahamak mo yung boss mo. Yan po yung nangyari dyan kay Tulongges. Kung sino ka man, congrats sa ginawa mo. Yan ang napala mo. At ito nga, di ba? Ito, inulit lang yung sinabi ko. Kasi may binabasa ako mga kaibigan na sabi rito, kung mahal mo at pinagmamalasakitan mo ang iyong boss, ang iyong kaibigan, dapat hindi mo siya bibigyan ng mga kapagpasiklab ng kanyang damdamin. Kasi una, si Willie ang nakasalang sa harap ng mga kamera. Siya ang napapanood. Hindi tama yung sinabi na na-clickbait ako Yun ang nakarating sa akin, mali yun. Sabi ko nga, nakikinig sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Yung mga nakikinig sa mga sabi-sabi, chismis-chismis, bulong-bulungan, ano po yan, walang bait sa sarili. At itong taong ito na Becky, alang yan naman, isa palang Becky itong nagsusulsol. Itong Becky raw na to, reklamo ng reklamo tungkol dyan kay Willie, kesyo ginaganito raw siya, ginaganon-ganon daw siya ng kuya niya, kesyo ganyan, ginagawa daw siyang alila, pero ayaw naman niya umalis. Kasi di ba, pag reklamo ka sa boss mo, palis ka na. Puro ka reklamo, puro ka dada, puro ka sumbong kung kani-kanino. Hindi ka naman umaalis. Ito nga yung sabi niya, ayaw pa rin umalis kasi nga natatakot magutom. Kasi umaasa kay Kuya Will di ba? Kaya sabi nga yung mga taong natatakot magutom, kaya yes men. Yes men silang lahat, yung nakapalibot dito kay Willie Rebillame. Kaya naman sabi dito, ikaw na Becky ka, ikaw Tulongges kang Becky ka. Yung dila mo, putulin mo. Ilang beses nang nalagay si Willie sa alanganin dahil sa mga pagsusulsul mo. Ang kuya mo naman, ewan ko kung bakit nakikinig sa'yo. Isa rin to. Kasi alam niyo mga kaibigan, meron po kasing mga gifted sa panunulsul Pag nagsalita sila, parang totoong-totoo.
Di ba may mga ganun, gifted child. Magsusulsul, kala mo totoong-totoo. Pero ikaw naman na natanga-tanga rin, nakikinig ka, naniniwala ka agad. Ewan ko ba't ganun. Ayan o, kuya mo naman, ewan ko kung bakit nakikinig sa'yo. Kaya kayong dalawa ngayon na nagkakaproblema. Sinabon-sabon siya at pinalayas. Kaya itong mga taong ito, mga sulsul, tumigil na kayo, walang mangyayari sa kakasulsul ninyo. Gagalit na si Christy per minute. Tingnan nyo, hindi nyo kinumpleto ang kwento na clickbait ang kuya nyo. O yan. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, mali, ganyan pala.